Aralan ng petisyon at i-cross-examine ang mga testigo. Patuloy ang panawagan ng kampo ng mag-asawa na kung sino maaaring maglabas ng kumpletong video ng insidente sa NAIA 3. Samantala, tinanggal na ng MTRCB ang 20-day preventive suspension ng programa ng Tulfo Brothers na T3. Matapos mga TV5 na hindi na magkakaroon anumang paglabag ang programa. Gayunman, tuloy pa rin daw ang pagdinig ng MTRCB sa kaso para sa pinal na desisyon nito sa T3 at ilalabas yan sa May 21. Anim masugatan matapos sumalpo ang kotse sa dalawang jeep sa Quezon Avenue. Isang babae rin ang nasaktan matapos mabundol ng isang motorcycle rider sa Novaliches. Darito ang report ni Oscar Oida. Mabilis na niresponde ng mga rescuer ng isang babaeng ito na nabundol umano ng isang umaharurot na motorsiklo sa bahagi ito ng Quirino Highway, Barangay San Bartolome, Novaliches, Quezon City, pasado alas 11 kagabi. Tumakatawid daw noon ang naturang babae nang mag-counterflow sa naturang lugar ang motorsiklo. Ayon sa mga saksi, unang tingin pa lang, wala umanong dudang nakainom ang rider. Bagay na di namanan niya, pinagkaila pa. Hindi naman nagkakatawahan lang sir. Nagkatawahan lang po. Nakainom ka nga? Nakainom konti yan. Iba. Pawang sugatan naman ang apat na sakay ng kotseng ito. Makaraang sumalpok sa sinusundang pampasaherong jeep bago mawala ng kontrol at muling sumalpok sa isa pang nakaparadang jeep sa may Quezon Avenue, kanto ng Roosevelt Avenue sa may Quezon City. Agad na isugod sa ospital ang mga sakay ng kotse, maliban sa sinasabing driver nito na di agad na ilabas ang sasakyan, makaraang maipit pa sa inuupuan. Bukod sa apat na sakay ng kotse, dalawa pang sakay naman ng nabanggang pamasaherong jeep ang nasugatan din. Ito, lasing na lasing, ang lakas ng tama sir. Pero noong tumakbo ako, kumuha ako ng tulong. Baka yung mga paseros ko nasaktan sir, wala naman yata daw. Kaya bumalik ako, tinawagan ko yung operator ko sir, pupunta na ako. Tinulungan mo ba itong mga to? Hindi na sir. Kasi tinulungan ko yung paseros ko kanina ng isa. Dinala ko doon sir kasi subukan dugo kanina sir yung isang paseros ko. Ito ng balita sa Quezon City, Oscar Oida reporting. Mga kapuso, nakabili na ba kayo ng mga libro para sa inyong mga anak? Kung hindi pa, ituturo sa inyo ng ating kasamang si Susan Enriquez na nasa Maynila kung saan makakabili ng mga murang libro para sa darating na pasukan. Maring Susan, saan mura? Saan mura? Saan mura? Mga kapuso, kung naghahanap na ho kayo ng mga murang libro dahil 2 linggo na lang magpapasok na, kailangan may mga libro na yung ating mga anak dito po sa University Bell sa Recto, Corner Moraita. Diyan po ay makakahanap kayo ng mga tindahan ng mga nagbebenta po ng mga second-hand books. Bakit po mura? Kasi siyempre yung mga nagbebenta ho dito ng mga second-hand books, makukuha nyo yung presyo nila ng 50% off doon sa kanilang original price kung brand new. Siyempre yung mga libro naman ho, yung iba na nabibili nila dito kahit second-hand, wala ho mga sulat, wala mga pilas-pilas, gaya ho ng mga high school books. Kung ang presyo ho nito sa bookstore ay umaabot ng 475 hanggang 520 pesos, dito ho, second hand nila ay umaabot sa 250 pesos. So halos kalahati po yung diferensya. Yung mga college books naman po ay karaniwan ng presyo nito. Halimbawa, ang price range niya sa bookstore ay 500 pesos. Pwede nyo mabili ng 250 pesos. Ang mga medical books, yung ginagamit ho ng mga nursing students natin, yung mga medical students, ay maabot po ng halos 4,000 hanggang 7,000. Aba, mabigat po sa bulsa ng ating mga nanay. Pwede nyo mabili dito ng 1,500 hanggang 3,500. So, kalahati pa rin. At syempre, yung mga encyclopedia, yung mga gumagamit pa rin ng mga encyclopedia, ang isang set po dito sa bookstore po yan ay umaabot ng 15,000 pesos. Pero dito ay pwede mabili ng 3,000 pesos. Isang dosena na po yan. Ayan. Kaya yun ho yung diferensya dito. Actually, ang presyo nila, yung brand new, ay halos pareho lang ho sila sa bookstore. Pagkakaiba nga lamang dito, pwede kayong humingi ng discount. Sabi nga ho ng mga nagbebenta rito, pwede nilang ibigay yung discount para nakuha nila doon sa kanilang mga supplier. Samantala, ngayon naman, makakausap po natin si Mrs. Berna Biato. Siya po yung may-ari na isa sa mga bookstores, sa mga tindahan ng mga books dito. Ma'am, ano yung advantage kapag bumibili ka ng mga second hand? Ay, malaking kamurahan. Siyempre, sa hirap ng buhay ngayon,
Alam mo, karamihan ngayon ng mga parents naghahanap ng second hand. Oo, kaya ang ginagawa nila, mag-iikot sila dito sa Recto, hahanap sila ng nakakamura sila. So, kailangan matyaga lamang ho yung mga nanay at may makakakita naman sila ng mga libro na parang good as brand new. Oo naman. Kasi may mga second hand na talagang good second hand na parang hindi ginamit na estudyante. Oo, parang hindi dakoy naman ang pagka hindi ho nagamit, pagka walang sulat masyado yung libro, baka hindi nagamit talaga ng estudyante. Anyway, saka ho pwede silang humingi ng discount sa inyo. Pwede naman kasi kami sa aming tindahan pag kunwari mayroon humingi ng discount na sa amin, pahingi naman ng yung mga butal-butal, binibigay na lang namin. Minsan, pag medyo marami-rami, nabibigay din kami kahit papano ng mga 5%, ganyan. So ano lang ho ang kailangan pagka maano lang sila, yung tingnan nila mabuti, busisiin nilang mabuti yung libro, tingnan nila kung may mga sulat yung pahina, may mga pilas-pilas, ganun po. Oo. Talagang matyaga ka lang magtingin-tingin, iisa-isahin mo yan dahil para Pero yung ibang parents naman, at saka dito sa Recto, yung mga may sulat, ginagawan nila ng paraan yon. Kaya, yun, parang as good as new na rin. Opo. At saka yung isa pa, pagka may mga pinaglumaan ng inyong mga anak ninyo, ba, usually ang nagsasauli sa inyo high school, pwede nagbebenta. Oo, karamihan high school. Kaya kung may mga libro ng anak ninyo, wala naman kayong pagbibigyan, ayaw nyo donate at baka gusto ninyo, pwede nyo pang magamit na pang bili yung mapapagbilhin yan, pwedeng dalhin dito. Oo. Pwede. Tapos, pwede natin i-swap yan doon sa Bilhin nila. Kasi pag wala silang nabiling second hand, yung mga dati nilang libro, para hindi masayang, kaysa na iimbak lang sa bahay, ganun ang ginagawa nila. Dinadala nila yung mga dati. Kasi kung wala namang susunod na anak na gagamit. Trade in, kumbaga. Okay, maraming salamat po, Ms. Beato. So, yan po yung mga naghahanap po. Pwede, tiyagaan lamang, mas maganda ho pagka medyo kukunti pa yung mga estudyante. Pumunta na kayo para makapili. Dahil mahaba naman ho yung hanay dito ng mga nagtitinda ng mga second-hand books para ho doon sa mga medyo kinakapos ang budget. Ang kailangan lang mayroon libro yung ating mga anak. Punta na ho dito sa Moraita Corner Recto dahil mahaba ho ang pila dito, ang hanay ng mga nagtitinda ng mga second-hand books. Back to studio po tayo. Bago sumalang sa huling performance night bago ang finale ng American Idol Season 11, nagka-sore throat ang half-Pinay na si Jessica Sanchez. Sa kanyang tweet, naikwento ni Jessica na masakit ang kanyang lalamunan, kaya umiinom daw siya ng tsaa. Patuloy namang bumubuhos ang suporta para kay Jessica mula sa kanyang mga kababayan sa Bataan. Ilang banner ang nagsulputan doon matapos makapasok ang half-Pinay sa top 3 ng American Idol. Isang resolusyon naman ang ipinasa sa bayan ng Abukay para bigyang parangal ang AI finalist. May mga chika pa ako mamaya, so stay tuned. Rhea? Salamat, Luan. Mga kapuso, marami pang aasahang bagong programa sa nangungunang istasyon na GMA Network ngayong taon. Mas palalawakin pa ng Kapuso Network ang paghahatid ng serbisyong totoo sa loob o labas man ng bansa. Narito ang report ni Julius Segovia. Sa annual stockholders meeting ng GMA Network, sinabi ng mga opisyal ng kumpanya na naging hamon para sa GMA ang nagdaang taon. Pero umabot naman sa 13.1 billion pesos ang gross revenues ng GMA noong 2011. At kung kita lang mula sa broadcasting ang pag-uusapan, ipinagmalaki ni GMA Network Chairman and CEO Attorney Felipe Gozon na mas maliit ang operating expenses ng Kapuso Network habang mas mataas ang net income before taxes nito kumpara sa ABS-CBN. If we compare our financial performance on an apples-to-apples basis, yung strictly talagang makukuha mo yung comparison, excluding those that are doubtful. Ang kinita natin ng GMA last year was a little more than 1.7 billion. Ang katumbas niyan ay 2.5 million, hindi billion, on the part of ABS. Sa unang quarter naman ng taong 2012, umabot sa 388 million pesos ang net income ng GMA. GMA 7 pa rin ang nangunguna sa rating sa buong bansa, batay sa datos ng Nielsen TV Audience Measurement. Noong Abril, nakakuha ang GMA ng 35.5 share points, mas mataas ang 6.1 points sa ABS.
20.4 points naman ang lamang ng Kapuso Network sa TV5. Our success did not come easily. We learned from our experiences and worked hard to achieve our current status in this very dynamic industry. And now, I am proud to say that we are moving towards an even better and brighter future from the best position, that of being number one. Sa abot kakayanin, siyempre yan ang ating layunin na manatiling number one. At kung lakihan pa ang agwat. Ngayong 2012, marami raw aasahang bagong programa sa Kapuso Network. Palalawakin din ang paghahatid ng serbisyong totoo sa rural areas dahil magtatayo ng regional network sa Bicol at Ilocos. Bukod sa Australia, Canada, Guam, Japan, Madagascar at UAE, malapit na ring mapanood ang GMA News TV International sa Europe, Malaysia at USA. Wala naman tayong tigil sa pag-aangat ng antas ng ating mga programa at ng desirability nito sa ating mga manonood. Sa mga darating na ilang linggo, marami tayong mga ilulunsad na mga bagong programa nang sa ganon lalo nating maitaas ang ating mga ratings, no? At syempre, naka-angkla ito sa mas ikasasaya, ikaaliw na panoorin ng ating manonood. Gayon din, syempre, sa panig naman ng ating news and public affairs programming, yung patuloy na paghahandog o pagdadala ng serbisyo totoo. Para sa unang balita, Julius Segovia reporting. At ang hirit namin mamaya, driver ng 14-wheel truck. Nabalian ang biktima matapos bumaga sa poste sa Kamuning. Rider sugatan matapos sumabit sa linya ng telepono sa Barangay Rosario, Pasig. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Alright, mga kapuso, alam naman natin na napakaraming sumisikat mula sa YouTube. Mula kina Charisse, Ariel Pineda, ng Journey, of course, at Justin Bieber. Justin Bieber! Sa yung mga yan Correct. Ang YouTube, ang kanilang panang passport sa kanilang success. Sa success. At ngayong umaga, ibibida namin isang kababayan natin na nagpakita ng kakaibang talent sa pagkanta. Narito na ang ating UH Tube Live. Pag-awit ang kinahihiligan ni Justin, 27 taong gulang,